Umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-14 na kabanata ng Mateo at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Ngunit bago po iyon ay tatapusin po muna natin ang nakaraang kabanata. Ibinahagi ni Jesus ang mga talinhaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Pinahayag ni Hesus Kristo ang iba't ibang mga misteryo tungkol sa kaharian ng Diyos. At kung nais natin na maging bahagi nito at maging puno ng buhay, ay dapat po nating maunawaan ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kailangang maunawaan ang pagkilos din ng Diyos. Sa libro ng Mateo, tuwing binabanggit ni Jesus ang kanyang mga pagtuturo, at sa 14 na kabanata ay binanggit naman ni Jesus kung paano gagawin o isasakatuparan ang mga talinhaga na binahagi ni Hesus Kristo. Sa nakaraang kabanata, ang mga tao ay namangha sa uri ng katalinuhan at kapangyarihan na mayroon si Hesus Kristo. Marami ang nagtataka sa taglay niyang katalinuhan at kagalingan dahil siya ay anak lamang ng karpentero. Pag-aakala nila ay kilala nila maging ang mga kapatid ni Jesus at ang kanyang ina. Ngunit sa lahat ng ito ay maraming mga tao ang may galit sa Panginoong Jesus. Sila ay may kapaitan at galit sa Kanya. Dahil sa hindi nila paniniwala, pinili ni Jesus na lisanin ang lugar na iyon. Sa verse 33 hanggang verse 38, ay ibinahagi ni Jesus ang mga talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit bigo pa rin ang tao na maunawaan ang lahat ng iyon. At kahit naroon na si Jesus, ay hindi nila makilala na siya nga ang Mesaya o ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos. Naroon na ang Jesus, ngunit bigo silang maging malapit sa Kanya. Ang mga tao sa Nazareth ay bigong makita o kaya bigong maranasan ang Panginoong Jesus. At ngayon nga sa kabanatang ito pa rin po ay tungkol sa misteryo ng kaharian ng Diyos. Ang mga taong may pananampalataya ang siyang makakaranas ng misteryo o hiwaga ng kaharian ng Diyos. Unang bahagi
Huwag matakot, huwag matakot na magsakripisyo, lalo na sa pagdanas ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay tulad ng isang mahalagang perlas at tulad ng isang mahalagang bagay. At si Juan Bautismo ay isang uri ng tao na talagang nagsakripisyo upang maranasan ang kaharian ng Diyos. Si Juan ay naroon na naging handa na maranasan ang kaharian ng Diyos, na maranasan maging ang kapangyarihan ni Hesu Kristo. Ngunit kung matatandaan po natin sa chapter 11, maging si Juan Tagabautismo ay nagkaroon din ng pagdududa. Gayunpaman ay hindi siya lumayo sa kalooban ng Diyos at hindi rin siya lumayo sa pagpapaniwala sa Kanya. Sabi sa verse 4, sinabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natakot siya sa mga Hudyo sapagkat kilala nilang propeta si Juan na Tagabautismo. Makikita po natin dito na dahil sa pananampalataya ni Juan ay hindi siya natakot na gawin kung ano ang tama. Dahil dito ay pinapatay siya ni Herodes. Dito ay nagsakripisyo si Juan Tagabautismo pagdating sa katuwiran. Sa verse 12, sabi doon, dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at nilibing, pagkatapos ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Nang si Juan Tagabautismo ay nasa bilangguan, kanyang inutusan ng kanyang mga disipulo na magpunta kay Jesus. Saka ipinatanong sa kanila kung siya nga ba ang tunay na Mesaya. Ngunit ditulad nila, si Juan ay nagpatuloy sa kanyang pananampalataya at kalaunan maging ang kanyang mga disipulo pinili din ng kanyang mga disipulo na maniwala kay Jesus. Kaya dito makikita natin na ang mga disipulo ni Juan Tagabautismo matapos malaman ng kanyang kamatayan, ang una nilang pinuntahan ay si Hesu Kristo. Naniniwala ako na maging ang mga disipulo ni Juan ay nakatanggap ng huling mga salita mula sa kanya. Kung kaya pinili din nila na pumunta agad kay Jesus upang ibalita sa kanya ang kamatayan ni Juan Tagabautismo. Nakikita natin dito ang malaking sakripisyo na ginawa ni Juan upang iproklama ang kanyang pananampalataya sa Diyos at maging ang katuwiran ng kanyang mga salita. Pinili ni Juan na maniwala kay Hesu Kristo. Ito po ang hiwaga ng salita ng Diyos. May mga taong tumatanggap ng hiwaga ng misteryo
hiwaga o misteryo ng kaharian ng Diyos, ngunit mayroon din ang hindi. Sa atin pong iglesia ay mayroon po tayong discipleship system, mayroon po tayong mga cell leader, at may mga pagtatanong na paanong malapit tayo sa kanila. Pagkatapos ay minsan naroon ang pagtatanong kung bakit nila tayo tinatama. Pagkatapos ay hinuhusgahan maging ang ating mga otoridad. Ito ay dahil mas madali po sa atin na makita kung ano ang nakikita sa labas at hindi unawain kung ano ang nasa kaloob-looban. Ngunit naway maging katulad tayo ni Juan Bautismo sa pagdating sa kanyang pananampalataya. Si Juan ay mayroong labis na pananabik para kay Jesus, kung kaya naman grabe na lang din ang pananampalataya at pagsunod na kanyang ginagawa. Sunod na punto, sabi sa verse 30, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao, ngunit nang verse 13. Makikita natin dito na si Jesus ay nagluksa din dahil sa kamatayan ni Juan Tagabautismo. Makikita natin dito ang pakiramdam na mayroon si Jesus dahil alam niya na si Juan Tagabautismo ay nagsakripisyo para lamang makasunod sa kanya. Sunod na nangyari ay nabalitaan ni Jesus ang maraming tao. Pagkatapos ay nakita ang kanilang pangangailangan. Makikita natin dito na ang mga taong nananabik para sa Diyos at para sa kanyang mga salita ay makakatanggap ng tinapay ng buhay. Makikita po natin sa bahaging ito ang himala ng pagpapakain ni Jesus sa 5,000 tao.
Nabanggit din dito na kinalaunan ay mayroon pang 12 kain ng tinapay na natira. Mga kapatid, ang mga taong ito na sumunod kay Jesus ay mga taong may labis na pananabik at pagnanais para sa Diyos. Mayroon silang pagnanais para sa salita ng Diyos at para sa kanyang mga ah, sa kanyang salita at sa kanyang presensya. Makikita natin dito na sa pagbabahagi din ng pagkain ni Jesus ay tumingala siya sa langit, nagpasalamat sa Diyos at hinati-hati ang mga tinapay. Ito ay tila pangitain. Ito ay tila pangitain ng kanyang pagsasakripisyo sa komunyon. Ang banal na espiritu ang siyang gumagabay sa bawat isa po sa atin na magkaroon ng pananabik na matanggap ang pahayag ng Diyos. Alam ko na ang lahat po sa atin ay sabik na madinig ang unang pagtuturo o unang mensahe ng Diyos para sa atin. Dahil sa bawat taon ay naroon po ang sariwang salita mula sa Kanya. Kung kaya sa susunod na taon ay naroon na tayo po ay dudulog sa Kanya ng may buong puso. At sa ating pananabik, tayo po ay magkakaroon ng kasaganaan at magkakaroon ng kasapatan. At sa ating pagtanggap ng mga biyaya ay maibabahagi din po natin ito sa iba. Kahit na si Jesus ay mayroong pinagdadaanan dahil sa kamatayan ni Juan Tagabautismo, siya ay nagpatuloy pa rin sa kanyang ministeryo at nagbahagi ng biyaya sa mga tao. Tanging ang mga taong may tunay na pananabik sa Diyos ang siyang makakaranas ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang pagkakatawag ng Diyos para sa atin. Hindi dapat tayo matakot.
Sa atin pong pagsunod sa Diyos ay may mga problema, maaaring magkaroon ng mga laban. Ngunit tayo ay dapat na hindi matakot. Sa, sa verse 24, sabi po doon, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Sa libro ng Mateo, sa tuwing naroon ang mga alon at malakas na hangin, iyon ay simbolo ng atake ng kaaway. At ito ay nagdulot ng takot sa mga disipulo ni Hesukristo. Maaaring makikita natin na nakakatawang sitwasyon na ito. Kung matatandaan po natin sa nakaraang kabanata, nabanggit doon na ang mga disipulo ni Jesus ay puno na ng pananampalataya dahil kaya na nilang magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo. Ngunit pagdating sa parteng ito ng 14 na kabanata, makikita natin na sila ay takot na takot dahil sa mga alon at sa malakas na hangin. At ito ay isang uri ng espiritual na laban. Tayo man din ay katulad ng mga disipulo ni Jesus. May mga pagkakataon na tayo ay puno ng pananampalataya, tapos ay kayang-kaya po nating magsakripisyo para makasunod kay Jesus, para gawin ang kanyang mga kalooban. Ngunit sa pagdating ng mga problema, pagdating ng mga unos sa buhay, lumalabas po ang ating mga pagdududa. Halimbawa ay kung may kamag-anak po tayong nakaranas ng sakit at karamdaman, o kaya magkakaroon tayo ng problema sa pera, o kaya problema sa ating mga relasyon. Ang mga ito ay mga unos sa atin pong mga buhay. At gagamitin ng kaaway ang lahat ng ito upang sirain tayo. Doon ay nagsalita si Jesus, sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Sa verse 28, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw ngayon, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Niwala ako na maging si Pedro ay naglakad nga sa tubig. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Bakit ka nag-alilanlangan? Napakalit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. 32, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Doon ay napagtanto muli nila na si Jesus nga ang tunay na anak ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang uri ng laban na ibinibigay ng kaaway. Sa verse 13 ay nabanggit na ni Jesus ang mga ito. Nabanggit niya ang sakripisyo na kailangan gawin ng tao pagdating sa kaharian ng Diyos. Ngunit sinasabi ng Diyos na siya ay kasama natin. Siya magsasakatuparan ng bawat hiwaga ng kaharian ng langit. Kailangan lamang manampalataya. Dapat na maunawaan na si Jesus ang tunay na anak ng Diyos. Kailangan po nating
Tanggapin ang pagkakakilanlan na ito ng Panginoon. Dapat tayong magkaroon ng pananabik na sundin ng Diyos, pananabik na gawin ng kanyang kalooban. Nang dumalo ako sa simbahan, panahon pa ng North Point Pier, ang atin pong simbahan ay lumaki ng lumaki mula sa pagiging maliit na binhi lamang hanggang sa marami na po tayong naabot. Ngunit totoo na sa lahat ng mga ito, tayo din ay nakaranas ng mga laban. Nagkaroon ng maraming mga unos. Maging sa aking buhay na nakaranas din ako ng mga problema. Ako man din ay nagkaroon ng mga pagdududa. Sa tuwing ako ay nakakaranas ng problema sa pagdidisipulo, maging ang aking pananampalataya ay bumababa. Ngunit sinasabi ng Diyos, ako ito, huwag kang matakot. Tayo ay tinatama ng Diyos, ngunit tayo din ay kanyang tutulungan. Sa ating paglakad ayon sa puno ng buhay, makakaranas po tayo ng mga problema, ngunit sampalatayanan natin na kasama natin ang Diyos. Sunod sa kaharian ng Diyos, ang lahat ay makakaranas ng kagalingan. Sa verse 35, si Jesus ay nakilala ng mga taga-roon at agad nilang ipinabalita ang kanyang pagdating, kaya't dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing iyon. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng gumawa nito ay nagsigaling. Mga kapatid, ang mga taong nabanggit dito ay mga taong hindi nakita ang paglaki ni Jesus. Sila ang mga uri ng tao na nadinig lamang ang katangian ni Jesus. Ngunit ang uri ng pananampalataya na mayroon sila ay mas malaki pa or mas matindi pa kumpara sa mga taga Nazaret. Naranasan ng mga taong ito ang pagkilos ni Jesus, ang kanyang kapangyarihan. Ang kanilang pagkilala sa kanila ay hindi lamang ayon sa salita, kundi kanila ding tunay na naranasan ang kanyang kadakilaan. Ang mga taong ito ay hindi hinawakan ni Jesus, bagkus ay kanila lamang hinawakan ang laylayan ng damit ni Jesus at sila ay nakaranas ng kagalingan. Makikita po natin dito ang uri ng pananampalataya na meron ang mga taga Genesaret. Sila ay nagkaroon ng malaking pagbabago dahil sa pananampalataya na mayroon sila. Sa huling mga bersikulo, nabanggit po doon na kung pipiliin
nating maniwala. Pipiliin po nating manampalataya, ating mararanasan ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ang mga tunay na mananampalataya ay makakaranas ng kagalingan mula sa Panginoon. Nitong mga nakaraang buwan ay nakaranas ako ng kung gaano kahiwaga ang kaharian ng Diyos sa atin pong New Wine Service. Maging din sa Youth Healing Camp ay maraming mga taong nakatanggap ng kagalingan. Ang pinakasusi upang maranasan ang kagalingan mula sa Diyos ay ang magkaroon ng sapat na pananampalataya. Mga kapatid, ito po ang kaharian ng Diyos. Dapat din po tayo maging kabahagi ng kaharian na ito ng Diyos upang atin pong maibahagi ang kagalingan na nagmumula sa puno ng buhay. Upang magkaroon din sila ng pananabik sa Kanya at ang kapangyarihan ng puno ng buhay ay maranasan ng bawat isa. Mga kapatid, tayo po ay tumayo. Sabihin mo sa iyong katabi, ang kapangyarihan ng puno ng buhay ay maranasan ng bawat isa. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa amin.
Palakpakan po natin ang Diyos. Panginoon, Ikaw ay nag-iisa. Sa tuwing ang iyong presensya ay kasama namin, Ikaw ang Diyos na nagbibigay kapayapaan maging sa mga unos. Panginoon, kaya ngayon, ang bawat isa po sa amin ay dumudulog sa iyo dahil Ikaw ang Diyos na aming sinasampalatayanan. Mga kapatid, kung kayo ay handang magsakripisyo upang sumunod sa Diyos, kayo po ay manalangin sa Kanya ngayon. Manalangin at sabihin sa Kanya kung gaano kayo nananabik sa Kanya. Mga kapatid, Panginoong Jesus, kami ay nananabik sa iyo. Panginoon, nakikita mo ang bawat isa po sa amin at kami nga po ang iyong mga disipulo na nananabik sa iyo. Nais na makita at maranasan ang iyong kaharian, nais na makita ang iyong pagkihimala dahil ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga kamangamahang bagay sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na nagliligtas sa amin mula sa kadiliman. Panginoon, kami ay narito na nais na sumunod sa iyo. Mga kapatid, sa salita ng Diyos na banggit po dito, na sa ating paglakad sa kaharian ng Diyos ay kailangan po nating magsakripisyo. Nais kong tanungin ang bawat isa sa atin ngayon, sa atin po bang pagsunod sa Diyos, handa po ba tayong magsakripisyo? Inyo po bang ibinibigay ang inyong mga sarili o kaya nagsasakripisyo para makasunod sa Diyos? Kayo po bang uri ng taong ito? Maaari pong ipanalangin natin ang mga kapatid natin na hindi pa handang magsakripisyo ng kanilang buhay o magsakripisyo upang makasunod sa Diyos. Magbigay po tayo ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng ating buhay, papatotoo tungkol sa ating pong buhay.
Panginoon, nakikita mo ang bawat isa sa amin. Nakikita mo ang iyong mga anak na handang magsakripisyo upang masunod ka lamang. Naranasan ng bawat isa ang iyong katapatan sa kanilang mga buhay. Isang malaking pagpapala na makita ang bawat isa kung paano kanila sinusunod at paano din sila naging tapat sa paglilingkod sa iyo. Mga kapatuwid, sa tuwing kinakanta po natin ang mga awit na ito, nakikita ko ng bawat isa po sa atin ay talagang lumalakad para masunod ang Diyos. Isinantabi maging ang inyong mga trabaho at maaaring may mga kapatid o kaya kamag-anak, mga kaibigan kayong hindi maunawaan ang inyong mga desisyon. May pakiramdam na kayo nag-iisa sa pagsunod. Ngunit narito na kayo ay patuloy sa pagsunod. Sa pagsunod ay naroon ang pagtatanong kung saan aabot ang pagsunod na ito. Naroon ang pagdududa kung kayo ba ay magpapatuloy sa inyong pagsunod. Ito po ba ang inyong nararamdaman sa ngayon? Maaaring katulad ng mga taong sumusunod kay Jesus, sila ay patuloy sa pagsunod sa Kanya, ngunit hindi nila alam kung saan naabot ang kanilang pagsunod. Ngunit naroon na Diyos mismo o si Jesus mismo ang nagbigay ng kanilang pagkain at bigay ng kanilang pangangailangan.
Ngunit alam natin na sa ilang punto ng kanilang buhay ay naroon din ang kanilang pagdududa, ngunit tulad nila naway magpatuloy tayo sa pananampalataya. Sa kabila ng mga takot, naway hindi po tayo mawalan ng pananampalataya. Maaaring kayo ay nagtataka, bakit napakahirap na sumunod sa mga cell leader? Ito ba ang tamang paraan ng pagsunod? Tama bang sundin sila o tama bang sundin ng Diyos? Maaaring sa inyong puso kayo ay may mga pagdududa at pagtatanong. Ang Diyos, si Jesucristo ay naghihintay po sa inyo. Maaari po ninyong sabihin kay Jesus ang inyong mga paghihirap, ang kabigatan ng loob na mayroon kayo, inyo lamang buksan ang inyong puso at ibuhos sa Kanya ang lahat. Sabihin sa Kanya ang bawat kawalan ng paniniwala, ang bawat paghihirap, ang bawat pasanin, ang bawat unos sa buhay, ang bawat problema. Sabihin sa Diyos ang lahat ng ito. Sinasabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Bakit ka nag-aalilanlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Ngunit pagkasakay nila sa bangka, naroon ang mga disipulo na nagsabi na tunay nga na siya ang anak ng Diyos. Nais kayong tulungan ng Diyos, nais kayong katagpuin ng Panginoon. Sumakay tayo sa bangka kasama ni Jesus, at sa ating pagsampa doon ang mga hangin at ang unos sa ating mga buhay ay titigil din, dahil si Jesus ang tunay na anak ng Diyos. Tayo ay Kanyang pagagalingin, tayo ay Kanyang tutulungan. Panginoon, nakikita mo ang mga kapatid na ito? Panginoon, Ikaw ang tunay na anak ng Diyos, at sa tulong mo ay matitigil ang bawat unos at malalakas na hangin sa amin pong mga buhay. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Atin pong purihin ang Diyos. Ngayon, kung kayo po ay may sakit, kung kayo po ay may mga pangangailangan sa inyong pisikal na pangangatawan, nais ko po kayong ipanalangin. May mga kamag-anak na may sakit, kayo po ay aking nais na pagalingin. Of the
trust in you. Panginoon, iyong sinasabing o kaya ay nakita namin, O Diyos, kung paanong mga tao ay napagaling sa kanilang mga sakit ng kanila lamang hinawakan ang laylayan ng iyong damit. Atin lamang pong isipin na para din po nating hinahawakan ang laylayan ng damit ni Jesus. Atin pong ipanalangin ang mga taong ito na may pangangailangan. Panginoon, nakikita mo ang maraming pangangailangan dito. Naway ang iyong habag ay matanggap ng bawat isa. Alam namin, O Diyos, na kinahabagan mo ang bawat isa at ang iyong kagalingan ay para sa bawat isa. Panginoon, ikaw ang tunay na anak ng Diyos. Jesus, ikaw ang tunay na anak ng Diyos. Dahil sa kanilang pananampalataya ay kanilang mararanasan ang iyong kabutihan. Kanilang mararanasan ang iyong pagpapagaling. Panginoon, tunay nga na ikaw ang anak ng Diyos. Kami ay nagpapasalamat sa iyo at nagpupuri sa iyo. Pinupuri ka namin, O Diyos. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Kami ay patuloy na humahawak sa iyo, hindi lamang sa pagkakataong ito. Dahil ikaw ang tunay na anak ng Diyos. Panginoon, kami ay nagtitiwala sa iyo. Kami ay nagtitiwala sa iyo. Sa iyo lamang nagtitiwala, O Diyos. Panginoon, ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa amin. Ang iyong rema ay narito at kami ay patuloy na maniniwala sa iyong rema. Ikaw ang Diyos na magpapagaling sa amin dahil ang iyong katawan ay naisakripisyo para sa amin, para sa bawat isa sa amin. At ang iyong katawan
ay naisakripisyo din para sa mga kapatiran namin na nanditong nakikinig online. At sa aming pagtanggap sa iyo, 5,000 katao, Panginoon, ang nakatanggap ng kasapatan at nagkaroon pa ng sobra. At maging kami, Panginoon, ay makakatanggap ng kasapatan at ng kasaganaan na ito. Panginoon, kami ay naniniwala sa iyo. Kami ay tunay naniniwala sa iyo. Wala kaming pagdududa. Panginoon, ang iyong katawan ay naisakripisyo para sa amin. At ikaw ay aming tinatanggap upang ang aming buhay ay magkaroon ng kasapatan at kasaganaan. Lahat naming pangangailangan ay maibibigay. Ang lahat, Panginoon, maging ng nasirang relasyon sa aming buhay ay maisasaayos. Bawat problema sa buhay mag-asawa, bawat problema sa pinansyal, bawat problema sa puso, ang buong pagkatao namin, Panginoon, ay mapapagaling dahil ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay kagalingan. Ikaw ay aming tinatanggap. Dahil nais naming matanggap ang kasapatan mula sa iyo, ikaw ay aming pinagkakatiwalaan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinagpapala ang bawat isa sa ating pagtanggap, maging ng mga pangangailangan ng mga branch church ng bawat naming kapatiran, bawat naming kapamilya, sila man ay kasama namin o hindi. Panginoon, alam po namin na kaming lahat ay nakatanggap ng pagsasakripisyo ng iyong katawan. Ikaw ay aming tatanggapin at kami ay makakaranas ng kasapatan. Panginoon, aming muling pinoproklama na ang komunidad na ito ng puno ng buhay, ang bawat isa po sa amin ay makakatanggap ng tinapay ng buhay. At sa tuwing matatanggap namin ito, kami ay magkakaroon ng kasapatan, magkakaroon ng kapayapaan. Panginoon, maraming salamat. Salamat, Panginoon, maging sa simoy na nagmumula sa puno ng buhay, at kami nga ay makakagawa ng iyong kalooban, lalong-lalo na sa pagpapahayag ng iyong mga salita upang matanggap ng lahat ang iyong kagalingan, ang iyong ebanghelyo. Panginoon, naway matanggap ng bawat isa ang iyong kapangyarihan. Kahit saan man kami magpunta, matatanggap namin ang kagalingan at madadala namin ang kagalingan maging sa iba. Sa ngalan ni Jesus, Amen.